to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. So the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya,
Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. We are blessed, blessed a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our holy shores Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. A Jubilee Church means that it is a place where people can come in order to get grace from the Lord during this Jubilee year of the 500th anniversary of the coming of the faith in the country.
And one of the places that the faith has really matured is here in Binondo, where you have the fruit of it, the first saint, canonized saint of the Philippines, San Lorenzo Ruiz. Galing po siya dito sa inyo. Ito po yung bunga ng pananampalataya ng mga taga-Binondo. Kaya sana sa buong taong ito, maghanap tayo ng pagkakataon that we can pass through the holy door, come into this church in order to get the plenary indulgence, which is a sign of the grace that God gives us to forgive our sins and to forgive the damages that our sins have brought about.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay ating kura paroko, Father Andy Ortega Lim. Magsitayo na po tayong lahat. Sa tahak ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa ganap, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilang dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sabi Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father Andy. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Kailangan natin si Kristo sa buhay, katulad ng pangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ng kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin. Maghati sa Diyos ang kaitaasan at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Matapos magbagong loob si Saulo, napabilang siya sa mga mananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayunman, marami pa rin ang natakot at nagduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahok. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang-pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa
mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa poon ay mananatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi na natiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala akong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na
na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy na patutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po tayo. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Nasa ikalimang linggo tayo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, 5th Sunday of Easter. At ang tampok sa Ebanghelyo ay ang larawan ng puno at mga sanga. The vine and the branches. At simple lang sinasabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kapag yung sanga hindi namumunga, puputulin at itatapon. Anumang mahiwalay sa puno, it will die a natural death. Kusang matutuyo, hindi mamumunga. Anumang lumayo sa Diyos at sino mang lumayo sa Diyos, eventually, it will die a natural death. Pag umiwalay sa Diyos, lumayo sa Diyos. Subalit sabi din ni Jesus, kailangan din talagang putulan para maalis ang sagabal. A tree needs to be pruned para naman makahinga at lalong mabuhay. Kailangan alisin yung mga sagabal. Kailangan alisin yung mga balakid. Puputulin yung hindi namumunga. Sayang, walang saysay. Subalit, puputulan pa rin para maalis ang mga sagabal. At kung si Jesus ang puno, tayo ang mga sanga, ano ang dapat nating saloobin o ano dapat nating gawin? Ang una ay dapat patuloy tayong kumapit kay Jesus, ang tunay na puno. Hindi kung kani-kanino. Kasi kung marami tayong kinakapitan, pwedeng mabulok yan, pwedeng mangalawang yan. In time, masisira yan. Kung may kakapitan, sinasabi sa Ebanghelyo, ang tunay na puno na nagbibigay ng buhay. Hindi maluluma, hindi tatanda, hindi mabubulok, hindi masisira. Kumapit tayo doon sa tunay na nagbibigay buhay, si Jesus. Kaya sinasabi natin, lalo na kapag nasa kagipitan, pag wala nang magawa, anong sinasabi natin? Kapit ka lang. Yan. Ibig sabihin, kapit ka lang sa Diyos. Pag wala tayong magawa at walang magawa yung isang tao, yan ang sinasabi natin, kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Kasi tayo walang magawa. Hindi natin sinasabing, kapit ka lang sa akin. No. What we say is, kapit ka lang. Ibig sabihin, kapit ka lang sa Diyos. Kasi tayo mismo walang magawa. Alam natin, ang Diyos ang may magagawa. And that is what we say. Kapit ka lang. Si Jesus ang puno, tayo, mga sanga. Wag wawalay, wag lalayo sa puno. Patuloy na kumapit. Naikwento ko na po ito na ilang beses. Isang teenager ang nagkulong sa banyo. At sabi yung nanay sa telepono, yung anak ko po, nasa banyo, may hawak na kutsilyo, ayaw lumabas. Kaya sabi ko na sa nanay, ipasok mo yung telepono at kausapin ko. Kilala ko ng bata, nakausap ko yung bata. At sabi ko sa kanya, o kapit ka lang. Pupuntahan kita, antayin mo ako. Huwag ka munang gagawa ng kahit ano. Kapit ka lang. Kapit ka lang sa Diyos. Awa ng Diyos,
narating ko yung bahay nila at sabi ko sa kanya, ilabas mo munang kutsilyo, buksan mong pintuan, mag-usap tayo. At nangyari yan more than 15 years ago. At hanggang ngayon, buhay pa yung bata, yung teenager. Ngayon, medyo may edad na. Yan ang isang saloobin, sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Kapit lang. Kung wala kang magawa, wala siyang magawa. Kapit lang sa Diyos. Pangalawa, tinuturo sa atin nitong larawan na puno at sanga ay huwag mawawala ang Diyos sa ating paningin. Hindi nawawala sa paningin ng Diyos tayong mga tao. Subalit, huwag din mawawala sa ating paningin ang Diyos. Para bagang yung bata, pag gusto maglakad, sasabihin ng magulang, dito lang ako anak. At yung magulang, kahit hindi hawak yung bata, hindi nawawala sa kanyang paningin. Marami tayong larawan ng Diyos. Sa Pilipinas, kahit saan tayo pumunta, kahit sa ibang bansa, kumisan suot natin, nasa bulsa natin, nasa wallet natin, ang larawan ng Diyos. Kahit larawan ng Diyos, wag na wag mawawala sa ating paningin. Ang mga larawan ng Diyos ang magpapaalala sa atin na tayo nakakabit sa Kanya, na tayo hindi nawawalay sa Kanya. Tayo mahilig po tayo sa wallet, yung nubina, larawan, may kwintas tayo, yung iba nagpapatato, yung iba sa nasa damit, yung iba nasa face mask. At saan tayo pumunta, makakita tayo ng larawan ng Diyos. Kailanman hindi nawawala ang paningin ng Diyos sa atin. Huwag din natin iwawala ang ating paningin sa Diyos. Pag nawala ang Diyos sa ating paningin at nabaling sa iba, baka tayo ay maligaw. Baka tayo ay maligaw. Huwag na huwag mawawala ang Diyos sa ating paningin. Yun ang magdadala sa atin sa ating patunguhan. Sa ating patunguhan. Kaya magandang kaugalian ng Santo Rosario nasa bulsa. Noong launching ng ating 500 Years of Christianity, at nagsimba, binigyan ng kwintas. Yung cross, binigyan lahat na nagsimba. At alam ko, lahat kayo may Santo Rosario. Laging ilalagay sa katawan. Huwag mawawala sa ating paningin ang Diyos. Para paalala sa atin na meron tayong gabay at kailanman hindi tayo maliligaw. At pangatlo po at panghuli, si Jesus ang puno, tayo mga sanga. Sinasabi sa atin na huwag lang mawala sa ating paningin, kundi huwag mawala sa ating kamalayan. Kahit tayo nag-iisa, alam natin na meron tayong kasama kahit hindi natin nakikita. Pag nasa kamalayan natin ng Diyos, ano man ang gusto mong gawin, magagawa mo. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag iwawala sa ating kamalayan, sa ating buhay. Di lang sa paningin, kundi sa ating buhay. Laging isipin, laging nasa puso, na ang Diyos ay aking kapiling. Kahit ikaw ay nag-iisa. Nung isang linggo ako'y pumunta ng Baguio. Mahigpit ang Baguio. Maraming checkpoint. Namatay yung isang aking staff sa Baguio. Wala akong travel pass. May kausap lang akong isang colonel. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako. Pupunta ako ng Baguio para magbihis sa patay. Walang ibang sadya. Nasa kamalayan ko, sabi ko, ang Diyos. Habang ako'y tumatakbo pa Baguio, ang nasa isip, nasa puso ko ang Diyos.
Tulungan mo ako makapasok. Tulungan mo ako makalabas at makabalik. Ako ay nag-iisa. Halos walang hassle. Nakarating ako ng mapayapa at nakabalik ng Manila ng mapayapa na nag-iisa. If God is with me, who can be against me? Wika nga ni San Pablo. Pag meron kang gustong gawing maganda, huwag mawawala ang Diyos sa iyong paningin. Huwag mawawala ang Diyos sa iyong kamalayan. At huwag kang bibitaw sa Diyos. Pag magandang yung gagawin, mangyayari at mangyayari. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi tayo ang puno, mga sanga lamang tayo. Hindi tayo ang nagbibigay buhay, instrumento lamang tayo. Ang Diyos ang nagbibigay buhay, siya ang puno at siya ang Diyos. Ito po'y kaugalian ng maraming overseas Filipino workers. Ito'y aking nasaksihan. Tuwing linggo, day off nila, karamihan, nagsisimba sila kung saan merong malapit na simbahan. Matapos magsimba, meron silang family day kasamang ibang OFW. May kanya-kanyang dalang pagkain kung ano maiambag nila. Hindi sila humihiwalay sa Diyos kahit nasa ibang bansa. Hindi nila kinakalimutan ang pagiging pamilya kahit nasa ibang bansa. Maraming lugar sa abroad, yan ang kaugalian. Mga OFW, hindi humihiwalay sa Diyos, hindi humihiwalay sa kaugalian ng pagiging pamilya. Patuloy tayong kumapit kay Jesus. Huwag iwawala sa ating paningin si Jesus at laging nasa isip puso sa kamalayan si Jesus. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao na may katatlong araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana sa bawat kahilingan. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa at ang mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad
at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway magkaisa ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Sama din natin sa ating panalangin at mga pasasalamat na alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo, patuloy na ba silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, gayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, kasamang kaluluwa ni na Samson Q at ni na Jaime, gayon din sa intensyon ng Santo Cristo de Longos. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Dihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa kutil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inubing nagbibigay lakas. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kayo po ang lahat. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay
na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin, at sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay as ang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang isiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po tayo. Ama naming banal, ikumbukal ng tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aming katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng ating kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, araw ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahimutin sa gusto, at ganyan mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kamyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. With you, Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po tayong lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Salamat
Magsiluhod po. Let us pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, the Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, Health of the Sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Pagsitayo po, manalangin tayo. Ama naming pagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa patuloy na mga nakikiisa sa ating live streaming. Ngayong umaga po ay hindi tumunog ang ating mga bagong bells pagkat hindi pa dumarating yung magpoprograma ng ating bells. Galing siya sa Singapore. Para po sa kaalaman ng mga nagsisimba sa ating misa, meron po tayong 3 bells galing sa Austria. Doon kinast yung ating 3 bells. Kaya may 3 bells na tumutunog, yung 2 luma ay pinatunog din. So there are 5 bells na tutunog. So that is 5 notes. Salamat po sa mga sponsors. No? Sina Shirley at mga kasama. Maraming salamat po sa inyo. The previous Sundays, napatunog na po yung ating mga bells. They are from Austria. Doon kinast. Medyo mahal po yun. But the sound is so nice. In time, you will be able to hear the ringing of our bells. Yan ang isang development. At po tayo nag-launch ng ating 500 years of Christianity. At last Sunday, binuksan yung ating holy door. Baka this is a Jubilee Church. Mayroon pong mga estampida doon, how to receive plenary indulgence. Pinaliwanag ko po yung last Sunday about plenary indulgence. Inaalis yung epekto ng kasalanan. When you do the conditions, you automatically receive plenary indulgence. At pag kung sakaling mabigla ka namatay, you go directly to heaven. Yan ang nagagawa ng plenary indulgence. And 1 year, yan ang ibibigay sa lahat ng pupunta dito sa simbahan na ito at susundin yung mga conditions. Ano po? At abangan niyo po sa ating Facebook sapagkat ipapalabas sa TV Maria, isa sa i-feature na simbahan
ay ang ating simbahan sa Binondo Church sa TV Maria. Sa Archdiocese of Manila, ang napili ay ang Binondo Church. Meron po kasing Association of Catholic Shrines and Pilgrimages. Bawat diocese sa buong Pilipinas, isang simbahan, parang virtual pilgrimage. At sa Archdiocese of Manila, ang ating simbahan, ang Binondo Church kung tawagin. Ipapalabas po yan sa TV Maria. Pumili ng 16 na simbahan sa buong Pilipinas. Yan. Please check our Facebook page, Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Yan. Ayan ang ating mga development. At patuloy ang ating social services. Yan. Maraming tumutulong. Salamat sa sponsors. Patuloy sa ating patuloy na gift giving at feeding. Hanggang kahapon, tuloy-tuloy po ang ating ginagawa. Maraming salamat. Kaya mabuti ang Diyos. Kaya siya ang puno, hindi mauubusan ng biyaya ang puno. At kapipesta po sa Longos, na pong imahe ng Santo Cristo. That is not the original image. Nasunog yung original image. That is a replica. Pinagawa ng dating pura-paroko at yumaong si Monsignor Gatpayad. Monsignor Gatpayad. Ano po? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Ngayon at ipahaya, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng